Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Calliope. 39 years old na ngayon at nakatira ako dito sa Baisa, Quezon City. Nagwo-work ako bilang isang elementary school teacher dito sa GSIS Village Elementary School sa Project 8, Quezon City. Meron lang akong gustong i-share sa inyo na totoong kwento ng kababalaghan na ako mismo ang naka-experience. Sisimulan ko ang aking kwento noong magpakasal ako sa una kong asawa, si Randel. Tumigil ako noon sa pag-aaral dahil na rin sa bago kong obligasyon. Ang buong akala ko ay magiging masaya ako sa piling niya. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Dahil makalipas lamang ng isang taon ay naging pasakit siya sa akin. Madalas mangaliwa si Randel sa akin. Bagamat masipag siya sa trabaho at lalong tumindi ang pambababae niya nung magkaroon kami ng anak. That time ay gusto ko na siyang hiwalayan. Pero pinigilan ako ng aking mga magulang. Umaasa kasi sila na magbabago pa ang asawa ko. Basta't wag lang daw akong maging close-minded. Sinunod ko sila at nakisama pa rin ako sa aking asawa. Muli ako nabuntis noon at makalipas ang isang taon pagkapanganak sa panganay namin. But due to stress and constant fights with my philandering husband, nakunan ako sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis ko. I never thought na isang baby boy pala ang dinadala ko noon. Ayaw ko nang idetalye pa ang mga pinagdaanan ko sa tuso kong asawa dahil ayaw ko nang balikan pa ang masalimuot na pinagdaanan ko sa kanya. Para sa akin ay isang masamang bangungot yon ng buhay ko. Pero Papa Dudut, sa kabila noon ay nagpakamartir ako kay Randel. Samantala ay dumating ang panahon na magpapabago sa masalimuot kong buhay. Tanghali noon, niyaya ako ng kumari ko na makipag-birthday sa anak niya. Pumunta nga ako, akmang tatawid na sana ako sa maliit na tulay papunta sa bahay nila. Bigla na lang may pumasok sa isip ko. Klarong-klaro, naglalakad ako at nakita kong may namatay. Laking gulat ko nang nakita kong umiiyak ang biyenan ko. Pero mga ilang pang minuto ay nawala na ito sa isipan ko. Patuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa dumating na nga ako sa bahay ng kumari ko. Napaisip ako bigla. Bigla akong kinabahan para sa asawa ko. Pero hindi ko na lang pinansin. Baka hallucination ko lamang yon kasi nga ay kapapanganak ko lang. Then lumipas ang ilang araw ay hindi ko yon sinabi kanino man. Tanging ako lang ang nakakaalam sa biglang pumasok sa isipan ko. Nakauwi na ang asawa ko galing sa Carmona, Cavite. Nagtatrabaho kasi siya sa isang factory. Umuwi siya sa amin para gampanan lang ang ilang obligasyon sa kanyang pamilya, lalo na sa aming anak. At pagkatapos noon ay babalik na siya sa Carmona para magtrabaho ulit. Dahil sa palagi kaming magkalayo, na-realize ko na yun siguro ang dahilan kaya malamig ang relasyon namin. Samantala, linggo ng umaga habang nasa daan kami papunta sa simbahan, siya yung nagkarga sa anak namin. Ako naman ay nasa likod.
Single motor lang kasi ang sinakyan namin. Habang nakayakap ako sa kanya parang gusto ko na lang huminto yung oras para makasama ko siya ng matagal. Oo, kalbaryo ang ibinigay niya noon sa akin pero hindi ko naitatangging mahal ko siya ng mga panahong yon. Palagi ko ngang ipinagdarasal sa Diyos na sana'y magbago na si Randel at sana kapag nagbago siya ay gusto ko siyang makasama ng matagal. Dumating na kami sa simbahan pero na-late kami dahil naabutan namin ang communion na. Kaya naghintay na lamang kami sa susunod na misa. Pero yung anak ko, kapag ako ang nagkakarga ay iyak lang siya ng iyak kahit pa padidehin mo. Pag-asawa ko ang humawak ay hindi naman siya umiiyak. Parang gusto niyang si papa niya ang hahawak lagi sa kanya. Kinabukasan babalik na siya sa trabaho. Pero may napansin akong kakaiba kay Randel. Bigla siyang naging sweet sa akin at niyakap niya akong bigla at hinagkan sa pisngi. Calliope, patawarin mo ko kung hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Sabi niya noon sa akin. Pangako babawi ako sa iyo. Hindi ko na pasasakitin ang kalooban mo. Hindi na rin ako titingin pa sa iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Nagulat lamang ako noong mga sandaling yon, Papa Dudut, at hindi ako nakakibo. Hindi kasi ako makapaniwala na sasabihin niya yon sa akin. Balik lang siya ng balik at parang ayaw niyang umalis. Hinalikan niya kaming lahat, ako at ang anak niya, na hindi naman niya ginagawa. First time niya ngayong gawin yon. Tapos umalis siya. Hindi man lang ako tumingin. Kasi sa punto ngayon ay parang ayaw ko siyang nakikitang umalis. Para kasing aalis siya na hindi na babalik pa. Sobrang sakit sa pakiramdam at hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang feeling ko. Kinabukasan naman mga 7 a.m. kakarating ng biyanang kong lalaki at umiiyak. Nang tanungin ko kung bakit ang sagot niya sa akin ay nabaril daw ang asawa ko. Nasyak ako sa mga narinig ko noon. Ano? Nabaril? Pagkatapos noon ay sinabihan ako ng biyenan ko na pumunta raw ako sa bahay nila para mag-usap-usap tungkol sa nangyari kay Randel. Agad naman akong pumayag at sumama sa aking biyenan. Karga-karga ko pa noon ang kaisa-isa naming anak. Habang nasa biyahe kami, kinabahan ako hanggang sa hindi ko na napigilan pang umiyak. Hindi ko pa alam kung ano ang totoong nangyari, malalaman ko yon pagdating ko sa kanilang bahay. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, nakarating din kami sa bahay ng biyenan ko. Nagsidatingan na rin ang mga tao. Wala na si Randel, Calliope. Umiiyak na bungad sa akin ang biyenan kong babae at hindi ako makapaniwala. Sabi ko, nag-message pa po siya sa akin kagabi. Sabi niya, huwag kang magsa-cellphone, matulog ng maaga. Kumain ng marami para hindi tayo pumayat. Tapos huwag kong pabayaan ang anak namin. Tinawagan ko yung mga kasama niya doon. Halos kasi mga pinsan at taga sa amin ang nagtatrabaho doon. Kinonfirm nila na wala na ang asawa ko. Pero hindi binaril kundi naposes siya. 5 ang tumutulong sa kanya at hindi siya kaya. Nagsisigaw daw siya, boses babae. Ang akala pa ng mga pinsan niya yung magjowang boardmate nila. Ang nag-aaway yun pala ay asawa ko. Sa kwarto niya nang gagaling. Kaya dali-dali na lang pinuntahan. Okay naman daw noong unang atake sa kanya. Pinainom siya ng maligamgam na tubig tapos sinabi ni Randel sa pinsan niyang wala siyang makita, madilim lang. Sagot ng pinsan niya, Randel, nakadilat ang mata mo. Sagot niya, pero wala akong makita, madilim lang talaga. Nung nakampante na nga sila, akala nila ay okay na. Inawanan nila ang asawa ko kasi may pasok pa sila. 3:00 ng madaling araw, doon siya inatake. Maya-maya ay nagsisigaw yung kasama nila nang makita nilang twisted na ang katawan ni Randel. As in baling-bali ang buto sa buong katawan, lalo na sa leeg.
Kaya lang sa oras na yon, kinuha talaga siya ng demonyo. Di niya nalabanan, dinala pala siya sa ospital pero dead on arrival na siya. Pinilit pa rin nilang ipaglaban siya, sabi ng doktor ay wala na daw talaga. Gulat na talaga ako at halos mahimatay na ako, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin, saan magsisimula at paano magsisimula. Kinuha siya ng biyenan ko sa Carmona at dinala sa amin na hindi pa naiimbalsamo. Pinatulog muna ng isang gabi sa bahay. Alam niyo anong nangyari? Habang nakabantay kami ay umulan ng malakas. Kumulog ng kumulog. Madaling araw, 3:00 na at parang may galit yung langit. Parang may nag-aaway. Hindi namin maintindihan na bakit ganon ang langit. Tapos 5:00 ng umaga, pula ang sinag ng langit, as in pula. Alam niyo yung dugo, ganyan kapula. Nakita yon ng mga kapitbahay namin. Pag tumatama yung sinag sa damit mo, pula talaga. Hanggang sa naimbalsa mo na ang asawa ko. Unang araw niya sa kabaong ay nagising ako kalagitnaan ng gabi. Pinalitan ko ang diaper ng anak ko, may malamig na hangin ang yumakap sa akin. Naisip ko na baka ang asawa ko yon. Kaya sinilip ko noon ang asawa ko sa kanyang kabaong pagkatapos kong ayusan ang anak ko. Doon ay nag-iiyak ako. Kahit pa sabing hindi siya naging mabuting asawa sa akin, ay narealize kong mahal ko talaga siya ng tunay. Anyway, fast forward, mabilis din ako nakamove on. Tinanggap ko noon ang pagiging byuda at pinalaki ko ng mag-isa ang anak namin ni Randel. Sa isip ko ay hindi ako mag-aasawa. Pero dumating ang isang sorpresa sa aking buhay. Nakilala ko naman si Henry, dating kasamahan ng asawa ko. Binata ito at napakabait sa akin at sa anak ko. And to make the story short ay nagkaroon kami ng relasyon. And after 2 years ay nagpakasal din kami. Si Henry ang nagpaaral sa akin noon ng Bachelor in Elementary Education. Hanggang sa makagraduate ako at naging guro sa elementarya. Napadpad din kami ni Henry dito sa bahay sa Quezon City dahil dito siya lumaki. At sa isang public school sa katabing barangay na sangangdan ako na assign na magturo. Samantala kalilipat lang namin ang bahay. Kasama ang husband ko, wala pa kaming anak, kaya suitable para sa amin ang isang simple at maliit na espasyong tirahan. Hindi pa ganong karami ang gamit namin dahil nagsisimula pa lamang kami. Dito na rin siya sa Baisan nagwo-work noon sa isang steel factory. Yun nga, madalas siyang nag-overtime. Kaya madaling araw na siya kung umuwi. Sanay naman ako na mag-isa kahit gabi. Bukod sa marami naman kaming kapitbahay ay sadyang hindi lang ako matatakutin. Sa kabilang banda, nagbibisikleta lang si Henry pagpupunta sa trabaho. Palagi kong pinapaalala sa kanya na pag malapit na siya sa aming pinto ay tawagin ang pangalan ko ng 3 beses para makasigurado na siya ngayon. Inaalala ko din kasi ang safety ko. Sinunod naman niya yon, walang palya. Hanggang sa isang gabi kahit ano palang tapang ng loob ko noon, ay darating din pala ako sa puntong mapapalunok at mapagpapawisan ako ng malamig nang dahil sa takot. 12:00 na ng gabi. Wala pa rin si Henry noon. Tulog na noon ang anak ko habang ako ay gising pa at nanonood lang ako ng YouTube video sa aking cellphone. Tila walang bituin sa langit. Natatakpan ng maitim na ulap at mukhang uulan. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon. Pinaalalahanan ko ang aking asawa na huwag munang umuwi kapag umulan. Magpatila muna saglit dahil baka pag naulanan siya ay magkasakit pa siya. Chinek ko na lahat ng pintuan at bintana sa loob ng bahay para makasigurado na lahat ay sarado. Okay naman na lahat. Akma akong hihiga sa aming kama nang bigla akong may narinig na parang may naglalakad sa labas. Parang nagmamadali. Inihintay kong tumawag dahil inaasahan ko na ito ay ang aking asawa. Ngunit wala akong narinig na boses.
hanggang sa rinig na rinig kong nasa bakuran lamang namin ang naglalakad na nilalang na hindi ko mawari kung ano. Mabilis, patakbo ang mga yabag. Wala pa akong nararamdamang takot sa panahon na yon hanggang sa may kumatok ng isang beses, dalawa at tatayo na sana ako nang mapansin kong may tumatakbo na naman. Medyo naaalarma na ako dahil hindi pangkaraniwan ito. Lalo ring lumalakas ang ulan at nilalamig na rin ako kaya napagdesisyonan ko na lamang munang mahiga at magkumot. Saktong paghiga ko ay may narinig akong tinawag ang pangalan ko. Hindi ko mawari ang boses kung babae o lalaki dahil sa lakas ng ulan. Nang may marinig ulit ako, lumapit na ako sa may pintuan. Yung pintuan namin may siwang sa gilid at pwede mong makita ang nasa labas. Dahan-dahan akong sumili para tingnan kung sino pero napatras ako nang wala akong makita. Isip-isip ko ay may nantitrip sa akin at handa naman ako kung ano ang mangyayari. Sa huling pagkakatras ko kasabay ng mga paa ko ay rinig na rinig ko ang boses na animoy nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pangalan ko na naman ang kanyang tinawag. At ano pa, sumabay ang ulan sa pakikinig sa akin. Tumahimik ang paligid, wala ng ulan. Nanginginig ang katawan ko at nare-recognize ko kasi ang boses na yon. Agad akong sumigaw ng malakas. "Randel, ikaw ba yan? Anong kailangan mo?" "Oo, Papa Dudut. Hindi ako pwedeng magkamali, si Randel talaga ang narinig ko ng mga sandaling yon. Pero naghihintay ako ng sagot sa kanya pero wala akong nakuhang tugon. Dali-dali akong pumasok sa kwarto kasi biglang namatay lahat ng ilaw. Brown out. Tatayo sana ako nang may marinig akong mga langit-ngit sa pader ng bahay namin. Tunog ng matutulis na bagay na ikinukuskus. Mahina hanggang sa lumalakas na. Agad akong pumunta sa kusina para kunin ang kandila at lighter. Dala ko ang aking cellphone para tanglaw sa aking paglalakad. Laking gulat ko nang makita kong bukas ang pinto sa kusina. Dali-dali ko itong sinaraduhan at kinuha ang kandila at lighter. Handa ako sa kahit na anong mangyari. Pabalik na ako, dala ang kandilang may sindi. Habang naglalakad ay nakatingin ako sa may sahig. Hindi ako mapakali sa naaamoy ko. Amoy sunog na naman. Tiningnan ko ang aking sarili, baka ako nasusunog ko na ang kamay ko gamit ang dala kong kandila. Nasa kwarto na ako at ibinababa ko ang kandila sa sahig. Nagkumot ako dahil nakaramdam ako ng pagkalamig. Nakatulog na pala ako. 3:00 na ay wala pa rin ang asawa ko. Bumalik na rin ang daloy ng kuryente at maliwanag na ang buong bahay. Dadamputin ko na ang kandilang nasa sahig na malapit sa aming kama nang napaupo ako sa sahig at ang lambot sa narinig ko. Pumasok na ako. Nanggaling sa ilalim ng kama namin ang boses ni Randel. Hindi ko alam pero bigla akong naiyak. Hindi agad ako nakatayo at nakatitig lamang ako sa ilalim ng kama namin. Hinihintay ko anong nilalang ang lalabas doon. Tanging naaaninag ko lang ay mga dumi, lupa at putik na nakakalat sa ilalim ng kama namin. Mamayang kaunti ay unti-unting lumabas ang nilalang sa ilalim ng kama. Napasigaw ako sa takot nang makita kong si Randel yon pero nakahubad siya at sunog ang halos buo niyang katawan. Oo, namukhaan ko pa rin siya sa kabila ng nakakatakot niyang itsura. Pero takot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Calliope, pinahihirapan nila ako doon sa impyerno. Tulungan mo naman ako. Pagod na ako, parang awa mo na. Ang sabi ni Randel sa akin na tila takot na takot at nagmamakaawa. Ilang segundo ang lumipas, narinig kong tinatawag na ako ng asawa ko mula sa labas. 3 beses niyang inulit ang pagbabanggit ng pangalan ko. Naalarma ako at biglang tumayo para pagbuksan siya ng pinto. Pagtingin ko sa kanya ay agad ko siyang niyakap. "Anong nangyari, Calliope? Bakit ka umiiyak?" Concern na tanong sa akin ni Henry.
Si Randel, yung ex-husband ko, nagbalik siya. Nasa ilalim siya ng kama, natataranta kong sabi. Bagamat naguguluhan ay sabay kaming pumasok sa loob ng bahay at sinarado naming maigi ang pinto. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa kwarto para silipin kung naroon pa si Randel. Pero Papa Dudut, pareho kaming nagimbal nang makita namin si Randel na naka-Indian seat sa tabi ng folding bed na hinihigaan ng anak namin. Napalingon ako kay Henry at nakita ko nang lalaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Ibig sabihin hindi lamang ako ang nakakakita kay Randel. Maski si Henry ay nakikita rin ang kaluluwa ng ex-husband ko. Huwag kayong matakot. Dinadalaw ko lang ang anak natin. Malungkot na sabi ni Randel tapos ay unti-unti na itong naglaho sa aming paningin. Nang maglaho na si Randel, nagkatinginan kami ni Henry sa isa't isa. Para bang sinasabi ng asawa ko, totoo ba yung nakita namin, Papa Dudut? Hindi kami nakatulog ni Henry ng halos 3 araw dahil sa takot at pagkalito dahil sa nakita namin. Pero nagpunta rin kami noon sa simbahan para humingi ng tulong sa pari at para mabindisyonan ulit ang aming bahay. Pagkatapos noon ay hindi na ulit nagpakita pa si Randel. Pero hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan ang kababalaghang nangyari sa amin. Makalipas naman ang 1 taon ay meron akong naging kaibigan na isang albularyo. At doon ay sinabi nga niya sa akin na pinahihirapan daw si Randel sa impyerno dahil sa mga kasalanan nito sa akin. Ang sabi ko naman ay pinapatawad ko na si Randel. Ang sabi naman ng albularyo, para mailigtas ang kaluluwa ng ex-husband ko ay dapat araw-araw, gabi-gabi ko itong sinasama sa aking mga dasal. At yun nga ang ginagawa ko, Papa Dudut. Simula noon, nagpaparamdam pa rin si Randel sa amin ng anak ko hanggang ngayon, pero hindi na siya nagpapakita. Umaasa naman ako na darating ang panahon na makakaakyat na ng langit si Randel. Hindi man siya naging mabuting asawa sa akin pero hindi niya deserve na maghirap ng ganon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong programa. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Calliope. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento sa amin, Calliope. Ang pagpapatawad ay isang banal na katangian. Ito ay ang patawarin o bigyan ng paumanhin ng isang tao sa kasalanan o pagkakamaling nagawa nito. Tinutukoy ng banal na kasulatan ang pagpapatawad sa 2 paraan. Inuutos ng Panginoon sa atin na pagsisihan ang ating mga kasalanan at hingin ang kanyang kapatawaran. Inuutos din niya sa atin na patawarin ang mga taong nanakit o nakakasakit sa atin. Ang salitang pagpapatawad ay mayahambing sa paglilinis ng ating nakaraan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, humingi tayo ng tawad upang manumbalik ang ating dating magandang relasyon. Ang kapatawaran ay pinagkakaloob natin sa isang tao hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil ito ay pagpapakita natin ng ating pag-ibig, awa at biyaya sa kanya. Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginawa niya sa atin. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala. Ayon sa Biblia, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Sinasabi rin sa 1 Juan 1 verse 8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang kasalanan ay pagre-rebelde sa Diyos. Dahil dito ay mahalagang makamtan natin ang kapatawaran galing sa Diyos. Kapag hindi natin makamtan ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan ay walang katapusan tayong magdadanas ng kaparusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Paano ko makakamtan ang kapatawaran? Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan.
At kung ang ating Panginoon ay marunong magpatawad, siguradong kaya din nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Tulad ni Calliope, sa kabila ng lahat ay nakuha pa rin niyang patawarin ng ex-husband niya. Bagamat hindi natin alam kung napatawad na rin ng Diyos si Randel, pero sigurado tayo na darating din ang panahon na matatapos din ang paghihirap niya sa impyerno. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at makinig din po ng mga horror stories dito. Ganon din po ang Gian Gianna Vlog. Sana po ay masilip po ninyo ang mga channels na yan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.